Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa pagpapatuloy ng kwento, nagsimula ang episode 21 sa eksenang magkasamang nakatayo sina Jin at Master Jong. Ilang sandali pa lamang ang lumipas nang dumating si Wei Ji. Magalang niyang binati ang dalawa, at agad naman siyang kinamusta ni Master Jong. Sumagot si Wei Ji na maayos ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, habang nakikipag-usap siya, hindi niya maiwasang titigan si Jin. Pagkaraan nito, sinabi niyang dahil alam na ni Jin ang lahat ng hakbang ng Eclipse of the Nine Suns, naniniwala siyang lubos na nitong naibalik ang nawalang sword technique ng kanilang sect. Bilang tugon, kinumpirma ni Jin na ganoon nga ang kanyang pagkaunawa. Dahil dito, nagmungkahi si Wei Ji na magsanay silang dalawa ng Eclipse of the Nine Suns. Ipinaliwanag niyang kung sabay silang magsasanay, pareho silang lalakas at mas mapapabilis ang kanilang pag-unlad bilang mga swordsman. Pagkarinig nito, bahagyang nagulat si Jin. Magalang siyang humingi ng paumanhin at ipinaliwanag na wala siyang sapat na oras upang magbigay ng pribadong pagsasanay o personal na leksyon. Nang marinig iyon, kapansin-pansing nahiya at nalungkot si Wei Ji. Ngunit agad ding nilinaw ni Jin ang kanyang tunay na nais sabihin. Ipinaliwanag niyang dahil magkahawig ang kanilang estilo ng swordsmanship, maaari silang magsanay ng magkasama sa ibang paraan. Ayon sa kanya, isasagawa niya ang sarili niyang martial art habang si Wei Ji naman ay maaaring magsanay ng kanya. Habang ginagawa niya ang kanyang mga galaw, maaari lamang itong manood at pag-aralan ang kanyang estilo upang makakuha ng sariling inspirasyon. Hindi niya ito direktang tuturuan, ngunit naniniwala siyang marami pa rin itong matututuhan sa simpleng pagmamasid. Nagulat si Wei Ji sa mungkahing iyon. Nagtanong siya kung sigurado ba talaga si Jin na handa nitong ipakita ang sarili nitong pagsasanay sa harap niya. Ngunit ngumiti lamang si Jin at sinabi niyang wala naman siyang nakikitang anumang problema rito. Sa puntong iyon, lalo pang namangha si Wei Ji. Sa kanyang isipan, halos imposibleng may isang martial artist na kusang magpapakita ng personal nitong martial arts training sa ibang tao. Sa mundo ng MERM, napakabihira ng ganitong pangyayari dahil kadalasang itinatago ng bawat tao ang kanilang mga teknik upang hindi ito makopya ng iba. Dahil dito, sinabi ni Wei Ji na naniniwala siyang hindi lamang pambihira ang talento ni Jin bilang isang martial artist, kundi napakalaki rin ng kabutihan ng puso nito. Sumang-ayon din si Master Jong. Ayon sa kanya, napakasobra ng pagiging mapagbigay ni Jin. Sinabi pa niyang pakiramdam niya ay isa itong napakalaking biyaya na ipinadala ng langit para sa kanilang lahat. Ipinahihiwatig ng kanyang mga salita na hindi lamang lakas ang nakikita niya kay Jin, kundi pati ang pambihirang karakter nito. Habang pinupuri siya ng dalawa, biglang may naalala si Jin. Naalala niya ang itinuro sa kanya ng kanyang mga senior noon. Ipinaliwanag sa kanya na sa mundo ng MERM, napakalaking paglabag ang lihim na pagmamasid sa pagsasanay ng ibang martial artist. Kapag nahuli ang isang tao na nagnanakaw ng teknik sa pamamagitan ng panunood ng walang pahintulot, maaari pa itong humantong sa kamatayan. Dahil dito, maraming alitan at pagpatay na ang naganap sa nakaraan. Isa itong hindi nakasulat ngunit mahigpit na sinusunod na batas sa MERM. Huwag kailanman manood ng pagsasanay ng iba ng walang pahintulot, at huwag basta-bastang ipakita ang sariling teknik sa sinuman. Naalala rin ni Jin ang mga paliwanag noon ni Master Jinma, habang ipinaliliwanag naman ng Blue-Eyed Demon ang parehong prinsipyo. Noon ay nagtanong si Jin kung bakit si Master Jinma ay malayang nagpapakita ng kanyang martial art sa harap ng lahat ng kanyang mga disipulo. Ipinaliwanag ng Blue-Eyed Demon na iba ang sitwasyon ng isang guro. Dahil kabilang sila sa iisang grupo at tungkulin ng isang master ang turuan ng kanyang mga alagad, normal lamang na ipakita nito ang kanyang mga teknik sa kanila. Gayunpaman, sinabi rin niyang kahit kabilang pa sila sa iisang organisasyon, hindi nangangahulugang maaari na nilang panuurin o pag-aralan ang mga lihim na teknik ng bawat pamilya o angkan ng walang pahintulot. Pagkatapos nito, sumang-ayon din si Miss Beck. Ipinaliwanag niyang mahalagang maunawaan ni Jin ang hindi nakasulat na patakarang iyon, dahil isa ito sa mga pangunahing batas na matagal nang sinusunod sa mundo ng MERM. Dahil dito, napagtanto ni Jin na nalabag na niya ang kaugaliang iyon ng pahintulutan niyang panuurin ni Wei Ji ang kanyang pagsasanay. Gayunpaman, hindi niya ito itinuring na maling desisyon.
Para sa kanya, kung ang layunin ay makatulong sa kapwa at mapanatili ang tunay na diwa ng martial arts, hindi niya kailangang ipagkait ang kanyang kaalaman. Kasunod nito, sabay nilang hinugot ang kani-kanilang espada. Ipinaliwanag ni Jin na gagamitin niya ang Radiant Sword Art, habang si Wei Ji naman ay magsasanay ng Eclipse of the Nine Suns. Idinagdag niyang hindi naman gaanong magkaiba ang dalawang teknik, dahil nabuo ang kanyang sariling sword art matapos niyang maunawaan at higit pang mapahusay ang pundasyon ng teknik ng Mount Jongnan Sect. Sa madaling salita, iisa ang pinagmulan ng kanilang mga prinsipyo kahit magkaiba na ang naging anyo ng dalawang teknik. Matapos sabihin iyon, sinimulan ni Jin ang kanyang pagsasanay habang tahimik namang pinagmamasdan ni Wei Ji ang bawat galaw ng kanyang espada. Habang pinapanood niya ang mga teknik ni Jin, muli siyang nilamon ng kanyang inner demon. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nakita na buong buhay niyang inakala na siya ang tunay na henyo ng kanilang henerasyon. Ngunit habang pinagmamasdan si Jin, napagtanto niyang ang binata ang nagtataglay ng pambihirang talento. Inihambing pa niya si Jin sa isang batang dragon na may hawak na dragon orb, isang nilalang na balang araw ay ganap na magiging makapangyarihang dragon at malayang lilipad sa kalangitan. Dahil dito, naisip niyang maaaring hindi niya kailanman maabot ang antas ni Jin. Para sa kanya, nakatakda itong maging isang dakilang martial arts master. Ang paghahambing na ito ay sumasalamin sa unti-unting pagguho ng kanyang dating kumpiyansa sa sarili at sa lalim ng impluwensya ni Jin sa kanyang pag-iisip. Matapos ang kanilang pagsasanay, lumipat ang eksena sa opisina ng Mount Jongnan Sect. Makikitang naroon ang kasalukuyang sect leader, kasama si Miss Ilshan. Habang nakatingin kay Jin, sinabi ni Miss Ilshan na tunay na kahanga-hanga ang naging pagbabago ng kapalaran nito. Naalala niyang siya mismo ang nagrekomenda kay Jin noon at hiniling pa niyang maging personal na disipulo ito ng kanyang asawa. Ngayon, ang parehong binata ang nagawang buhayin muli ang nawawalang martial art ng kanyang asawa. Dito rin ipinahayag na ang Sword Ancestor, na siyang nag-iwan ng mga marka ng espada sa pader, ay asawa ni Miss Ilshan. Samantala, ang kasalukuyang sect leader na nakaupo sa pangunahing upuan ay kanilang anak. Habang nakatayo si Jin sa kanilang harapan, kinausap siya ng sect leader. Sinabi nitong kilala niya ang pangalang Flashbound at alam niyang nagmula ito sa Demon Divine Wing. Idinagdag pa niyang marami na siyang narinig tungkol kay Jin. Lalo na matapos ipaliwanag ni Master Zhong ang lahat ng nangyari. Ayon sa sect leader, hindi lamang muling nabuhay ni Jin ang Eclipse of the Nine Suns, kundi ibinahagi rin ito ang sarili niyang teknik sa harap ng kanilang mga disipulo, lalo na kay Wei Ji, upang matulungan itong higit na maunawaan ang nawawalang sword art. Dahil dito, taos-puso siyang nagpasalamat kay Jin. Idinagdag pa niyang napakalaki ng utang na loob ng Mount Jongnan Sect sa kanya at hindi niya alam kung paano nila mababayaran ang kabutihang ginawa nito. Ipinapakita ng kanyang mga salita na kinikilala ng buong sect ang naging malaking ambag ni Jin sa pagpapanumbalik ng kanilang nawalang pamana. Tahimik lamang na nakinig si Jin. Makalipas ang ilang sandali, sinabi niyang kung nais talaga nilang suklian ang kanyang ginawa, mayroon lamang siyang isang kahilingan. Hiniling niyang payagan siyang lumahok sa nalalapit na labanan laban sa Torrent Sword Sect. Bagamat nagulat ang sect leader sa kahilingang iyon, agad din niya itong pinagbigyan at binigyan ng pahintulot na sumama sa laban. Pagkatapos nito, lumipat muli ang eksena sa lugar ng pagsasanay. Makikitang patuloy na isinasagawa ni Wei Ji ang Eclipse of the Nine Suns. Maayos niyang naisasagawa ang bawat galaw, ngunit bigla siyang huminto sa gitna ng kanyang pagsasanay. Lumapit siya sa kanyang master at inaming hindi niya maituon ng lubusan ang kanyang isipan sa teknik. Bilang tugon, ipinaliwanag ng kanyang master na ang dahilan nito ay ginawa na niyang sukatan si Jin. Sinabi nitong tila naging pangunahing layunin na ni Wei Ji ang malampasan ang binata, kaya nawawala na ang kanyang tunay na pokus sa sariling pag-unlad. Narinig iyon ni Wei Ji at agad siyang humingi ng paumanhin. Inamin niyang pakiramdam niya ay nasasayang lamang niya ang oras ng kanyang master. Sinabi rin niyang hindi na siya naniniwalang isa siyang pambihirang henyo o kasing talino ng matagal ng paniniwala ng kanyang master. Ipinapakita ng tagpong ito kung gaano kalaki ang naging epekto ng pambihirang talento ni Jin sa kanyang kumpiyansa sa sarili. Gayunpaman, agad siyang pinawi ng kanyang master sa ganoong pag-iisip. Ipinaliwanag nitong si Jin ang dahilan kung bakit siya nagsimulang magduda sa sarili,
ngunit hindi yun nangangahulugang kulang ang kanyang talento. Ayon sa kanya, isa pa rin si Wei Ji sa mga tunay na henyo ng kanilang henerasyon. Idinagdag pa niyang kahit ang pinakadakilang henyo ay may sariling limitasyon. Totoong pinagkalooban si Jin ng kakaibang talento. Kaya nitong buhayin muli ang mga nawawalang teknik, pagbutihin ang mga ito, at agad na maunawaan ang kanilang diwa matapos lamang itong makita. Ngunit kasabay ng pambihirang biyayang iyon ay mayroon din itong sariling kahinaan. Ipinapakita lamang nito na ang bawat natatanging kakayahan ay may katumbas ding mabigat na kapalit. Napansin ng kanyang master na tuluyan nang nilalamon si Wei Ji ng kanyang inner demon, kaya muli niya itong pinayuhan. Sinabi niyang naiisip ni Wei Ji na balang araw ay magiging isang dakilang martial master si Jin. Aminado siyang maaaring mangyari ngayon. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi nangangahulugang hindi na maaabot ni Wei Ji ang sarili niyang rurok. Sa katunayan, naniniwala siyang darating ang panahon na malalampasan pa nito ang sarili niyang mga limitasyon. Idinagdag pa niyang balang araw ay maipagmamalaki ni Wei Ji sa kanyang mga disipulo at maging sa susunod na henerasyon na minsan siyang nabuhay sa parehong panahon ng isang tunay na martial sage. Isang martial artist na kayang buhayin muli ang mga nawawalang teknik sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga bakas ng espada na nakaukit sa isang pader. Para sa kanya, isa na iyong napakalaking karangalan at isang alaalang mananatili habang buhay. Narinig iyon ni Wei Ji at buong paggalang niyang sinabi na hindi niya kailanman malilimutan ang mga salitang iyon. Nangako rin siyang habang buhay niyang pahahalagahan ang mga teknik at kaalamang itinuro sa kanya ni Jin. Unti-unti nang napalitan ng paghanga at inspirasyon ang pagdududa niyang nararamdaman. Pagkatapos nito ay nagtanong ang kanyang master kung napansin ba niya ang apex meridian point ni Jin. Ipinaliwanag nitong malamang ay hindi niya iyon napansin. Ayon sa kanya, bagamat pinagkalooban si Jin ng napakalaking biyaya ng kalikasan, may kasabay din itong isang mabigat na sumpa. Sinabi niyang patuloy na naiipon ang napakalakas na enerhiya sa apex meridian point ni Jin. Kitang-kita niyang higit pa sa kayang tiisin ng isang normal na katawan ng tao ang dami ng enerhiyang naiipon dito. Ipinaliwanag pa niyang tiyak na magiging isang dakila at pambihirang henyo si Jin. Ngunit ginagawa rin ito ang lahat upang mag-iwan ng isang hindi malilimutang pamana sa mundo ng martial arts, dahil batid na nito ang sarili nitong kapalaran. Dito isiniwalat ng kanyang master na si Jin ay isang divine Death Star. Ayon sa kanya, kahit gaano pa ito kalakas, kahit gaano karaming martial arts technique ang malikha nito, at kahit gaano kataas ang marating nito bilang martial artist, hindi ito mabubuhay ng matagal. Ang revelasyong ito ang nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa bawat pagsisikap ni Jin, sapagkat tila nakikipagkarera siya laban sa nalalabing panahon ng kanyang buhay. Nagulat si Wei Ji sa narinig at agad na nagtanong kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. Bilang tugon, ipinaliwanag ng kanyang master na kakaunti na lamang ang natitirang panahon ni Jin. Gayunpaman, kahit alam nito ang sariling kapalaran, pinili pa rin itong ipagpatuloy ang kanyang landas bilang isang martial artist. Nais nitong mag-iwan ng bakas sa mundo upang maalala siya ng lahat bilang isang tunay na martial sage. Idinagdag pa ng kanyang master na bilang kapwa martial master, lubos niyang iginagalang si Jin. Hindi lamang dahil sa pambihirang talento nito, kundi dahil sa katatagan nitong harapin ang sariling kapalaran habang patuloy na nagsisikap na maabot ang kanyang mga pangarap. Dito nagtatapos ang episode 21. Sa susunod na kabanata, malalaman natin kung mabibigyan nga ba si Jin ng pagkakataong makilahok sa nalalapit na labanan at kung paano magpapatuloy ang kanyang paglalakbay bilang isang martial sage.